Pandaigdigang mutasayon, lahat ay magiging kung ano man ang huling hayop na kinain nila. May isang kumain ng isang mangkok ng beef noodles, at naging isang makapangyarihan at sinaunang itim na dragon. Mayroon namang kumain ng pritong hita ng manok, at nagibang anyo bilang isang immortal na phoenix na isinilang muli mula sa apoy. Pero sa nakaraan kong buhay, kumain lang ako ng braised chicken rice, kaya ang nakuha ko lang ay walang kwentang kakayahan sa pagkanta, pagsayaw, at pag-rap. Sa mundong ito na punong-puno ng mga halimaw kung saan ang malalakas lang ang nabubuhay. Hindi ako nagtagal at nauwi sa isang napakalagim na kamatayan. Ngayong nabuhay akong muli bago pa man magsimula ang sakuna. Alam ko na ang lahat ng katotohanan sa likod ng paparating na katapusan ng mundo. Kikilos ako ng may pag-iingat, magpaplano ng maigi, at isinusumpa kong ako ang uupo sa pinakamataas na trono ng mundong ito ng mga halimaw. Ang unang-una sa listahan ko ay ang Quago. Ipinanganak itong may matinding kakayahang makakita sa dilim, at may pandinig na mas malakas kaysa sa halos lahat ng nilalang sa mundo. Pag nakuha ko ang abilidad ng Quago, wala na akong dapat ikatakot sa panganib ng gabi. Sa kalagitnaan ng mapanganib at madilim na gabi ng apokalipsis, magiging isang hari ako ng gabi na walang makakatalo. Ang pangalawa na kailangan kong makuha ay ang electric eel mula sa Amerika. Kaya nitong maglabas ng higit sa 800 boltahe ng matinding kuryente mula sa katawan nito. Sa nakaraan kong buhay, may isang malakas na mutant ang gumamit ng abilidad ng electric eel para maghari-harian sa buong mundo, at walang sino man ang naglakas loob na kinalaban siya. Nang buo na ang pasya ko, agad akong naghanap sa internet ng mga pinakamalakas at kakaibang nilalang. Isang tila ordinaryong langgam ang biglang kumuha ng atensyon ko. Ang mga ordinaryong langgam ay kayang bumuhat ng 400 beses na mas mabigat kaysa sa sarili nilang timbang. Pero ang bullet ant ang pinakamalupit sa lahat ng langgam. Kabilang ito sa listahan ng nangungunang 10 pinaka-nakamamatay na nilalang sa buong mundo. Ang Quago ang magbibigay sa akin ng matinding paningin sa dilim, at napakalakas na pandinig. Ang electric eel naman ang magbibigay sa akin ng kapangyarihang kumontrol ng malakas at nakakamatay na kuryente. Habang ang bullet ant ang magpapamana sa akin ng halimaw na lakas ng isang langgam. Bukod pa sa matinding lakas ng kagat, at nakakamatay nitong kamandag, takas sa laban, matalas na pandama, kumpleto na ang kakayahan ko sa nakakamatay na lason. Pero kulang pa ako sa pinaka-importanteng bagay, ang depensa. Sa malupit na mundo ng apokalipsis, kung mahina ang depensa mo, kahit gaano ka pa kalakas umatake, maaga o huli, mahahunt down ka rin ng ibang nag-mutate na taong hayop. O kaya maging hapunan ng mga halimaw. Ngayong nabigyan ako ng pangalawang buhay, isiguraduhin kong wala akong magiging kahinaan. Magiging isang perpekto at walang katapat na mandirigma ako. Pagdating sa depensa, ano kayang mas maganda, pagong o buwaya? Sa nakaraan kong buhay, kitang-kita ng dalawa kong mata. May isang kumain ng karne ng buwaya bago ang sakuna. Nung nag-mutate siya, nabalot ang buong katawan niya ng kaliskis ng buwaya. Ang lakas niya, ang talon ng kagat, pati ang pisikal na depensa, lahat, sobrang tibay. May mga nagsuggest din sa internet na pangolin daw. Kasi ang shell daw nito, parang natural na baluti. Kahit mga ordinaryong bala, kayang-kayang talbugin. Kaso, isa itong endangered species at protektado ng batas. Wala akong paraan para makakuha nun ng legal. Kaya kinalimutan ko na agad ang option na yon. Habang nag-iisip ako, bigla kong naisip ang water bear na may immortal na buhay. Basta bago magsimula ang sakuna, makakain ako ng sapat na dami ng water bear. Mamamana ko ang immortal na katawan nito. Sinasabi na ang nilalang na ito, basta hindi sumasabog ang araw. Kaya nitong mabuhay magpakailanman. Kaya nitong tiisin ng sobrang init, sobrang lamig, kahit ang pinakamatinding pressure sa paligid. Kahit itapon pa sa outer space, o tamaan ng nuclear radiation. Basta wala lang sa mismong sentro ng nuclear na pagsabog, wala itong magiging kahit anong gallows. At ang pinakamahalaga, kahit saan sa mundo, makakakita ka ng water bear. Sa mga basang lupa, sa mga basa-basang lumot, nagkalat sila. Ito na ang pinakamadaling makuha na magiging alas ko. Pero may panibagong problema, itong water bear na hindi kayang patayin kahit pa sa outer space. Paano ko ba to ihahanda para makain? Kaya dali-dali akong nag-research online ng mga pag-aaral ng mga eksperto. At sa wakas, nalaman ko rin ang kahinaan nito. Transparent ang buong katawan ng water bear. Kapag nalagay ito sa matinding sitwasyon, kusa nitong tinutuyo ang sarili at bumibilot na parang maliit na bar isles. Sinubukan na itong ilagay ng mga siyentipiko sa nakakapasong init na 150 degrees Celsius. Hanggang sa sobrang lamig na negative 200 degrees Celsius. Pero kapag binalik sa normal na temperatura, nabubuhay pa rin ito. Kahit ang matinding radiation mula sa atomic bomb, o ang pressure ng tubig na 6 na beses na mas malakas pa sa Mariana Trench, ay hindi kayang pumatay dito. Pero mayroon itong malaking kahinaan. Kapag tinapatan mo ito ng UV light ng 15 minuto, siguradong mamamatay ito sa loob ng 24 na oras. Tuluyan na itong mawawalan ng buhay. Pwede rin ang mainit na steam at direktang pagsunog sa apoy para mapatay ito. Nang malaman ko na ang lahat ng impormasyong ito, hindi na ako nagsayang ng oras at kumilos na agad. 3 araw na lang kasi bago magsimula ang nakakakilabot na beast mutation apocalypse. Kailangan ko ng madaliin ang pag-iipon ng mga espesyal na sangkap para makapag-mutate. Umorder muna ako online ng microscope at UV sterilizer light. Ang paggamit ng UV light ang pinakasiguradong paraan para patayin ang mga water bear. Para hindi rin mawala ang sobrang liliit nilang katawan. Sa paligid ng maliit na bayan kung saan ako nakatira, napapalibutan kami ng mga sakahan at kagubatan.
Kahit saan ka tumingin, may mga lumot, na perpektong taguan ng mga water bear. Kaya umakyat agad ako sa bundok, at kumuha ng napakaraming lumot at lichen, para iuwi at salay ng mga water bear na nandoon. Pero habang naghahanap ako ng mga kailangan ko, ay nakita akong isang salamander na higit 10 sentimetro ang haba, nagumagapang sa damuhan sa gilid ng daan. Bigla kong naalala, ang hayop na ito ay may likas na sobrang bilis maghilom ng sugat. May taglay itong nakakabaliw na kakayahan kung saan tumutubong muli ang mga naputo nilang paa. Kaya nag-online agad ako para kumpirmahin ito. Nang mabasa ko ang mga sagot na talagang kaya nilang mag-regenerate ng paulit-ulit. At mayroon silang napakatibay na resistensya para mabuhay. Sobrang nagdingning ang mga mata ko sa tuwa at pananabik. Ang immortal na katawan ng tardigrade. Ipinari sa kakayahang magpatubo muli ng putol na paa ng axolotl. Kapag pinagsama ang dalawang napakalakas na kakayahang ito, sa paparating na apokalipsis, halos wala na sigurong makakatalo sa akin. Iniuwi ko muna ang axolotl para alagaan ng maayos. Tapos, sumakay ako ng motor papunta sa mall sa bayan. Bumili ako ng UV sterilizer lamp. Sinadya ko ring bumili ng mga damit na sobrang stretchable. Para ito kapag naging halimaw na ako. Hindi masisira ang suot ko kapag biglang lumaki ang katawan ko. Kasabay nito, nag-message ako sa mga sikat na pet vloggers sa short video app. Balak kong bumili ng mahal ng kwago, electric eel, at bullet ant na mga napakahalagang sangkap. Paggabi na nang matapos ko ang lahat ng kailangang gawin. Kumain lang ako ng mabilis sa labas. Tapos dumaan sa eskwelahan para humiram ng microscope, mga beaker, dropper, at iba pang kumpletong gamit pang eksperimento. Para madali kong makuha at mahiwalay ang mga tardigrade. Sinundan ko ang tutorial sa internet. Binasa ko muna ang lumot sa loob ng 24 na oras. Tapos piniga ko ang tubig mula rito. Pinatak sa glass slide at sinilip sa microscope. Siguro sinuwerte lang ako sa pagkabuhay ko muli. Dahil sa unang silip ko pa lang, nakahanap agad ako ng isang 0.1 mm tardigrade. Hindi talaga makikita ng ordinaryong mata ang insekto na ito. Kaya kung gusto kong makalakam ng ilang daan nito, kailangan ko ng matinding oras at pasensya. Halos buong araw akong nagtrabaho. Pero 12 lang ang nahanap ko. Siguro dahil hindi pa masyadong babad ang lumot. Kaya ang karamihan sa mga tardigrade ay hindi pa nakakawala mula rito. Pero ayos lang, basta ba gumagana ang parang ito. Hindi ko rin naman kailangang ubusin ang buong oras ko para lang manghuli ng mga tardigrade. Sakto namang pag-iisip ko nito. Biglang tumunog ang cellphone ko. Galing ito sa isang vlogger na nag-aalaga ng mga insekto. Si Joe Jiming, na may mahigit 100,000 followers dahil lang sa mga langgam. Nag-reply na siya sa mensahe ko. Kinaumagahan, chinek ko muna yung inaalagaan kong salamander. Sobrang sigla pa rin niya, kaya hindi ko muna kailangang ilagay sa freezer. Pagkatapos, nagpunta na ako sa tagpuan namin ng tamang oras. Pumunta ako sa private farm ni Joe Jiming. Yung mga glass tank sa loob, punong-puno ng iba't ibang kakaibang insekto. Sa isang sulok, nandoon mismo yung mga bullet ant na kailangan ko. Alagang-alaga ni Joe Jiming ang mga bullet ant na to. Kahit nga yung mga patay na, ginagawa niyang specimen at itinatago ng maayos. Diretsahan na akong bumili ng 50 buhay na bullet ant. At humingi na rin ako ng ilang patay na. Walang paligoy-ligoy, nag-transfer agad ako ng bayad. Sa isip-isip ni Joe Jiming, nagsisisi siyang masyadong mababa yung bigay niyang presyo. Pero takang-taka rin siya, kung bakit pati mga patay na insekto, binibili ko pa. Habang nag-iikot-ikot ako sa farm, nakuha ng 2 beetle na mukhang tipak ng bakal ang atensyon ko. Sabi ni Joe Jiming, mga ironclad beetle daw yan. Sila raw yung insekto na may pinakamatigas na shell sa kalikasan. Kaya raw nilang tiisin ang bigat na halos 40,000 beses ng sarili nilang timbang. Kung palalakihin lang sila ng proporsyonal, ang tibay ng katawan nila ay literal na wala nang tatalo sa buong kalikasan. Pagkarinig ko noon, tuwang-tuwa ako sa loob-loob ko. Di ba ito yung mismong pinagmulan ng ironclad beast na sumaikop sa mundo noong nakaraang apocalypse? Kaya agad-agad, isinama ko ang mga ironclad beetle sa listahan ng mga bibilhin ko. Nahalata ni Joe Jiming na gustong-gusto ko talaga silang makuha, kaya bigla niyang tinaasan ng presyo. Sabi pa niya, may kamahalan talaga ang mga ganitong rare species. Umaabot daw ng libo-libo hanggang 10,000. Siyempre, nakipagtawaran muna ako, hanggang sa nauwi sa 20,000. At nabili ko na rin ang 2 ironclad beetle. Sa puntong to, yung ipon ko, nasa mahigit 10,000 na lang. Kailangan ko pa namang magtira ng pambili ng electric eel at quaggo. Kaya sinamantala ko na ang pagkakataon at nagtanong kay Joe Jiming kung saan makakabili ng electric eel. Sakto naman, may kakilala siyang nahihilig mag-alaga ng mga exotic na isda. Kamakailan lang, nakabili daw ito ng isang electric eel. Pero hirap na hirap itong buhayin ng isda. Ayun daw, sobrang tamlay na ng eel. Hindi na to tatagal pa. Nabalitaan daw ng nagbebenta na may bibili sa mataas na halaga. Kaya humingi agad siya ng 5,000. Dinubo naman ito agad ni Joe Jiming. At hiningan ako ng 10,000 piso. Dahil nakikita kong paubos na ang oras. Wala na akong ganang makipagtawaran pa sa kanya. Umayag na agad ako sa bentahan. Pasikreto pa akong tinawanan ni Joe Jiming. Akala niya ang tanga ko dahil ang dami kong pera. Pero hindi niya alam, kapag dumating na ang katapusan ng mundo, kahit gaano pa karami ang pera mo, magiging basura na lang din yan. Mabilis kaming nakarating sa bahay ng nagbebenta. Siniguro ko muna na purong American Electric Eel nga ang nasa tangke. Pagkatapos ay nag-transfer na agad ako ng bayad para tapos na.
Pinaalalahanan pa ako ng nagbebenta na ilipat agad sa tamang tubig ang isda para mabuhay. Pero sinabihan ko lang siya. Nabalitaan ko kasing masarap daw ang karne ng electric eel. Kaya balak ko na itong iluto at kainin. Natulala silang dalawa nang marinig yun. Pareho silang nagsisisi sa loob-loob nila na sana, tinaasan pa nila ang presyo. Dahil nandito na rin lang ako sa syudad, dumiretso na rin ako sa bilihan ng mga alagang hayop. At bumili ako ng captive bred na kwago. Ang mga ligaw na kwago kasi ay protektado ng batas. At mahigpit na ipinagbabawal ibenta. Pero ang mga kwagong inalagaan ng tao, ay mayroon ding napakatalas na paningin at pandinig sa gabi. Kaya saktong-sakto na to para sa kailangan ko. Nagbayad ako ng 3,000 piso, para mabili ang pinakamagandang kwago. Sa puntong ito, kumpleto na ang lahat ng mga pangunahing sangkap na kailangan ko para mag-transform. Pag-uwi ko sa bahay, patay na ang binili kong American Electric Eel. Wala akong naramdamang panghihinayang, agad ko itong nilinis ng maayos. At ipinasok sa freezer, balak ko na lang itong ilabas at iluto kapag malapit na ang katapusan. Sa oras na ito, naintindihan ko na ng buo kung paano ba talaga gumagana ang pagbabagong anyo. Akala ng lahat, ang mga hindi pa natutunaw na karne sa tiyan sa araw ng kalamidad, ay mahahawahan ng enerhiya ng apocalypse, kaya mamamana ng mga tao ang kapangyarihan ng mga hayop na iyon. Pero, isa lang itong malaking palabas. Ang tunay na katotohanan sa likod ng pagiging halimaw, ay wala pang kahit sinong nakakaalam. Pagkatapos niyan, itinigil ko muna ang paghahanap ko ng mga water bear. Para siguraduhin sa araw ng transformasyon, ay walang matitirang kahit anong karne sa tiyan ko. 2 araw akong puro gulay lang ang kinain para linisin ang bituka ko. Nang mga oras na iyon, may natitira pa akong 6,000 ipon. Kaya naman ginastos ko na lahat. Pumunta ako sa pandayan sa bayan para bumili ng armas na pangdepensa. Ang mga ordinaryong kutsilyo, ay siguradong hindi uobra sa matinding patayan sa katapusan ng mundo. Isang higanteng palakol na babagay sa pambihirang lakas at kapangyarihan ng kidlat na makukuha ko. O kaya isang mabigat na maso. Ang pinakamagandang piliin sa umpisa. Inikot ko na ang lahat ng bilihan ng kagamitang bakal sa bayan. Pero ang nabili ko lang ay isang masong panggiba ng pader na 8 kilo ang bigat. Pwede na itong pagkagaan laban sa mga halimaw at magulong patayan sa mga unang araw. Pagkatapos nito, bumili rin ako ng karne ng buwaya. Mga tsokolating mataas sa calories. Bumili rin ako ng isang mekanikal na relos na pambulsa. Dahil kapag dumating na ang katapusan ng mundo, tuluyan ng mawawalan ng kuryente. At mahirap nang tukuyin kung araw o gabi na. Mga mekanikal na relos lang. Ang talagang makapagsasabi ng tamang oras. Pagka-uwi ko sa bahay, itinago ko sa selyadong lalagyan ng mga pinatay kong water bear. Iniho ko rin ang mga ordinaryong langgam at dinurog ito, para gawing maliliit na tsokolate na madaling kainin. Ginawa kong meatballs ang 5 kilong karne ng buwaya, at ibinigay ito sa dati kong guro na tumulong sa akin sa nakaraang buhay ko. Inisa-isa kong bilangin ang lahat ng mga binili kong sangkap, ang artificial na kwago, ang patay na electric eel mula sa Amerika. 50 buhay na bullet ant, kasama ang ilang bangkay ng langgam, 2 buhay na ironclad beetle, pati na ang nakaselyong water bears, at ang naihanda ng karne ng buwaya. Kumpleto ang lahat, maayos itong nakasalansan sa refrigerator at sa bodega. Pagtingin ko sa kwartong punong-puno ng mga baraha kong alas, panatag na panatag ang loob ko. Sa nakaraang buhay ko, naging mahina ako at nagpapinalang basta sa kanila. Pero sa buhay na ito, hawak ko ang 10 pinakamalakas na kapangyarihan ng mga halimaw. Nakatakda akong maghari sa darating na katapusan ng mundo. Mahigpit kong sinunod ang natuklasan kong sikreto sa pagbabagong anyo, at sunod-sunod na kumain. Una, nilunok ko ang espesyal na tsokolateng may bullet ant. Pagsayad ng mainit na laman nito sa aking tiyan, isang matinding init ang agad na kumalat sa buo kong katawan. Ang pinagmulan ng pambihirang lakas at matinding lason, ay tahimik na sumanib sa aking laman. Kasunod nito, nilunok ko naman ang nilinis na laman ng ironclad beetle. Napakatigas at tuyo ng baluti nito, kaya napakahirap nguyain at lunukin. Pinilit kong tiisin ang nakakadiring pakiramdam sa lalamunan ko. Nagngit-ngit ako ng ngipin at sapilitang nilunok ang lahat ng ito. Sa isang iglap, biglang nanigas ang balat at laman ng buong katawan ko. Tila may isang hindi nakikitang makapal na baluti ang bamalat sa akin. Ang kapangyarihan ng pisikal na depensa na kayang samalag sa kahit anong tindi ng bigat, ay unti-unting bumaon sa loob ng aking katawan. Pagkatapos, kinain ko ang siksik na bola-bola ng karne ng buwaya. Isang marahas at mabangis na lakas ng halimaw ang ramagasa sa buo kong katawan. Tumigas at naging matibay ang aking mga kaliskis. Ang puwersa ng kagat at bangis sa malapitang laban ng isang halimaw, ay tuluyan ng naging bahagi ng aking instinto. Sunod ko ring inubos ang karne ng kwago at ang karne ng electric eel. Ang lahat ng pinakamalalakas na kapangyarihan ng halimaw na matagal ko nang pinagplanuhan, ay maingat kong tinipon sa loob ng aking tiyan. Sa buong proseso, naging sobrang maingat ako, para makasigurong walang kahit tititing na ibang karne ang mahahalo. Siniguro kong malinis ang tiyan ko at walang kahit anong dumi. Pagkatapos kong kumain, maigi akong nagmumag. Hindi na ako sumubo pa ng kahit anong pagkain. Tahimik na lang akong naghintay sa pagdating ng pandaigdigang sumpa ng mga halimaw. Pagsapit ng dapit hapon, biglang dumilim ang kalangitan. Binalot ng nakakakilabot na kulay lilang ulap ang buong paligid. Naging mabigat at siksik ang hangin, na halos nakakasakal at nakakapanikip ng dibdib. Sa labas, maingay pa rin ang mga kalsada. Nagtatawanan at namamasyal pa rin ang mga tao. Buhay na buhay ang night market sa dami ng mga nagluluto. Walang kamalay-malay ang marami na katapusan na pala ng mundo.
At masaya pa rin silang kumakain ng mga inihaw at barbecue. Habang sarap na sarap sila sa pagkain at pag-inom ng mga matatamis. Wala silang kamalay-malay na ang pagkain ninunguya nila sa mga oras na ito. Ang siyang magtatakda ng hangganan ng kapangyarihan nila para mabuhay sa apokalipsis. Kalagitnaan ng gabi, eksaktong alas 12, boom! Isang nakabibinging pagsabog na walang pisikal na anyo ang yumanig sa langit at lupa. Walang pisikal na tunog na nakakabasag ng tainga, ngunit bigla na lang itong sumabog ng napakalakas sa pinakakaibuturan ng kaluluwa ng bawat tao. Bumuhos pababa ang malakas na enerhiya ng apokalipsis. Ang pandaigdigang pag-iiba ng anyo bilang halimaw ay formal nang nagsimula, isang hindi nakikitang pagyanig ang tumagos sa buong kalawakan. Bumagsak pababa ang madilim at kulay ubing kalangitan. Baliw na nagpatay-sindi ang mga ilaw sa kalsada, na may kasamang malalakas na pagpitik. Isa-isang sumabog ang mga bumbilya. Sa isang iglap, ang maingay at masiglang night market ay tuluyang nilamon ng walang hanggang. Nakakamatay na katahimikan at kadiliman. Tanging isang kakatwa at kulay ubing liwanag na lang ang nagkalat sa mga eskinita. Nanunuot sa buto ang lamig ng apokalipsis na bumalat sa bawat sulok ng paligid. Tumagal lamang ng kalahating segundo ang nakakamatay na katahimikang iyon. Sa hindi kalayuan, ang maskuladong lalaki na kanina lang ay sarap na sarap sa malalaking kagat ng inihaw na tupa. Ay biglang nangisay ang buong katawan. Baliw na lumobo at nadisloka ang mga balat, laman, at buto niya. Tumagos at pamunit mula sa balat niya ang makakapal at maiitim na balahibo. Sa loob lamang ng ilang saglit, naging isa siyang dambuhalang itim na tupa. Namula ang mga mata niya sa sobrang uhaw sa dugo. Tuluyan ang naglaho ang pagiging tao niya. Bumakas ang labis na kabangisan ng isang halimaw. Ang pagbabago naman ng babaeng katabi niya ay sadyang naiiba. Walang tunog, ngunit sobrang nakakakilabot. Bumigay at lamambat ang buo niyang katawan na kitang-kita mismo ng mga mata nila. Isang malamlam na asol na liwanag na mukhang tubig ang umikot sa paligid niya. Sa isang kisap mata, ang buo niyang pagkatao ay natunaw at naging isang malinaw na nilalang na gawa sa tubig. Ang mga iyak ng takot ay parang along mabilis na kumalat sa buong kalsada. Sari-saring nakakapanindig balahibong pagbabago bilang halimaw ang sunod-sunod na nangyari sa harap nila. Ang kahihinatnan ng bawat isa ay matagal ng tahimik na itinakda ng huling kinain nila bago gumuho ang mundo. Sa tapat ng isang bilihan ng sabaw ng baka sa tabi ng kalsada, isang medyo may edad na lalaki nakabababa pa lang ng mangkok niya. Ang bigla na lamang napakubo ng husto. Biglang tumigas at lumobo ang kanyang katawan. Grabe ang paglaki ng mga maskulo at buto niya. Tuluyan na siyang nawalan ng pagkatao. Umalingaw-ngaw ang halimaw na lakas niya habang nakayuko, at buong lakas na nanuwag. Sa sobrang tindi ng puwersa, diretsyong tumalsik at nagpaikot-ikot sa ere ang buong bus. At malakas na bumagsak sa mga tindahan sa gilid ng kalsada. Nagkadurog-durog ang mga semento. Naihupi ang mga bakal, at biglang nagdilim ang paligid dahil sa makapal na alikabok. Sa kabilang dako naman, sa eskinita sa likod ng kainan ng palaka, may isang lalaking nakaluhod habang nanginginig ng matindi ang buong katawan. Mabilis na naging madulas at tagtad ng pantalang balat niya. Ang mukha niya, nagiba at naging isang nakakadiring palaka. Bigla siyang naglabas ng mahaba at pulang-pulang dila. Walang ano-ano'y pumulupot ito sa isang taong tumatakbo. Mabilis na hinayla, at pilit na nilamon ng buo. Sabay pumutok ang napakaraming nana sa likuran niya. Tumalsik sa lapag ang malansang asido, na nagpausok ng matindi sa kalsada. Mabilis nitong tinunaw at sinira ang semento. Sa mga oras na ito, ang pinakamalupit at pinakasinaunang batas ng kalikasan ang tuluyan ng naghari. Nakatayo lang ako sa tabi ng bintana sa ikalawang palapag ng bahay ko. At tahimik na pinapanood ang kaguluhan sa ibaba. Nang biglang, narinig ko ang isang galit na itanggal mula sa kabilang gusali. Isang halimaw na itim na lobo, na lampas 2 metro ang laki. Ang biglang sumayre sa daanan. Isang kalmo lang niya, basag agad ang bakal na bintana. Pagkabagsak ng lobong halimaw, nasadahan ito ng tingin ng mga taong nagkukumahog sa pagtakbo. Sa kanito pinuntirya ang isang babaeng naiwan. Yumuko ito at mabilis na sumugod papunta sa kanya. Sa sobrang takot ng babae, nanghina ang mga tuhod niya. Hindi na siya makatakbo. Konti na lang, magiging hapunan na siya ng lobo. Pero ang mga tao sa paligid, sariling buhay lang ang inintindi. Walang ni isang naglakas loob na tumulong. Nanlamig ang mga mata ko, kahit na ayaw kong magpabida agad sa simula pa lang. At tanggap naman sa batas ng kaligtasan na hayaan na lang silang mamatay. Pero ang walang awang pananakit sa mga mahihina, hindi ko maisak mura yon. Tamang-tama, gagamitin ko ang pagkakataong ito para subukan ang tunay kong lakas gamit ang lahat ng talents ko. Pagkaisip niyan, lumingon ako at bumaba. Hawak ko sa kamay ang 8 kilong maso na panggiba ng pader. Sa isang iglap, pinuhay ko ang night vision ko. Naging kasing linaw ng umaga ang paligid sa gitna ng gabi. Dinig na dinig ko ang ihip ng hangin. Pati na rin ang mabilis na tibok ng puso ng halimaw. Sa ilang magaan na hakbang, nakalabas na agad ako ng gusali. Ang bilis ko ay malayong malayo sa mga ordinaryong mutants. Sakto namang tatalo na sana ang itim na lobong halimaw papunta sa babae. Nang maramdaman nito ang pagdating ko, bigla itong lumingon. Tinitigin ako ng nanlilisik nitong pulang mga mata, at umungon ng mababa at nakakatakot. Hawak-hawak ko ng isang kamay ang malaking maso, habang may maliliit na kislap ng kidlat na gumagapang sa katawan ko. Binalot ng isang di nakikitang matibay na baluti ang buo kong katawan. Tiningnan ko siya pababa, nang may malamig at nakakamatay na tingin. Lumayas ka na, bago pa mag-init ang ulo ko. Natigilan ng itim na lobo dahil sa nakakapangilabot na aura na nilalabas ko.
Nagatubili ito sandali, pero biglang nagwala ang pagiging mabangis nito. Kumusta sa lupa ang apat nitong paa.